Mga kaibigan, pangalawang topic naman ho tayo ngayon sa puntong ito for today's vlog, for today's video ho mga kaibigan, ay regarding ho ito sa tanong doon sa sasagutin natin na mula ho sa ating TikTok followers, one of our TikTok followers mga kaibigan, no? Na ang kanyang tanong po ay very significant because I am in the law enforcement service and also I am belong to the or I am the employee or working within the government side or in the government forces mga kaibigan, especially I am belong to the organization, no? So that's why my answer of that questions is very high in how do we answer on that kind of question mga kaibigan. Bakit to? Ang kanya pong tanong, sir, bumalik na ba yung mga lawless elements of the society? Or yung mga katulad natin na sinasabi ho na din yung People's Army, mga NDF, the National Democratic Front, or the CPP, or Communist Party of the Philippines. Mga kaibigan, I would like to say, no, I am not expert for those kinds of yung mga ganun ho, but I would like to share what is my little bit of knowledge regarding on that. Bumalik, matagal na yan, naglalamig lang during the administrations of President Rodrigo Roa Duterte because the NTF-ELCAC is so very serious on that implementation. So naglalamig ang iba ay nagbabalik loob doon sa ating pamahalaan. But my answer mga kaibigan, not totally all, no? Because that kinds of insurgency in our country is nasa ating bansa na ho yun for almost 5 decades, no? Ilang dekada? 5. It's all about 52 years mga kaibigan ang insurgency natin sa bansa. When the time that Jose Maria Sison died in sa ibang bansa, sa Geneva, no? Doon sa New Zealand manata yun. So yan yung mga kaibigan, bumabalik yung iba, naglalamig because there is a lot of front lines, no? The frontliners, what do you mean, what does that mean mga kaibigan? Yung tinatawag nating may ugmo, yung underground mass organizations, mayroon ho dyan, no? Ang dami na yan ang humahawak ay nasa gobyerno, ang nagproprotekta ay nasa batas. Ganito ho yun mga kaibigan, ang mga ganyang tao ho ay nagtatago lang yan sa batas. Kung susumahin natin, nagtatago lang yan sila sa batas, at especially for those people who are graduated in the very high class or the very popular universities in this country. Kasi matatalino, mauutak ho yung mga taong yan at walang hiya. Bakit? The ordinary Filipino people, mula doon sa pinaka mababang antas ng pamumuhay ng tao, ay nagpapaaral sa kanila during that time na sila po'y graduate, they will against our government, no? Hindi po yung tama, no? Kayo nandyan kayo. And there is what do you mean is underground mass organization, yung tinatawag ho natin na mayroon ho silang pangmukha, no? Ito organisasyon, like for example, ang daming mga party list dyan, mga foundations, ganon, no? That is a organization na parang totoo, pero ang nasa likod may nakaabang na tatlo na hindi totoo, no? Ang dami ho dyan, kaya maraming against when passing the law in the Congress, no? Especially kasi yung mga taong yan ay binubuo ng mga tao ring mula sa gobyerno, and then they will create law or special law to protect especially human rights.
no? Especially for those members, no? For those members in the human rights. Bakit? Kung ang daming mga ni-rape na mga bata, pinatay na mga babae na ni-rape, walang imik ang human rights. When the police having illegitimate operation, when those people or those kinds of people, they will against to our forces, and then because of that legitimate operations, and then they will die, and then they will rise up in the human rights violation. Di ba? Yan ho mga kaibigan ang mahirap sa ating bansa. Maraming natatalino na mga bubo. Yan. Yung tanong, bumalik. Hindi man sila nawawala. Yung iba bumabalik talaga. Yan lang ho ang aking tanong. And then, once and for all, hindi tayo magiging hadlang sa ating batas. Kasi ang mga NPA, yung mga ganun sila, nagtatago lang yan sa batas, ha? The three categories when or why the New People's Army and others forms of syndicated here in our country will survive. Kasi nagtatago sila sa batas, nagsisinungaling, pag may time nagbubutas ng batas. Yan ang tatlo na yan.